Hello, Hi hello, guys! hello! Good evening, good evening. Good evening po sa ating lahat at gusto ko po sanang batiin ng lahat na nanonood sa atin ng Happy Ash Wednesday, no? Yes, ating mga kapatid na Catholics, di ba? Katoliko. Ito na po ang nararapat na araw para po pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at manumbalik sa kalooban ng Diyos. Ngayong araw lang. Hindi, pero ngayong araw lang yung guguhitan ka ng cross sa iyong noo. Yes. Yes. Alam ko ano yan marami talagang still nag-observe ng Catholic tradition na yan. Yes, especially And yun, sa guys, dito sa Pilipinas, marami talaga yung ganyang Papa Ash Wednesday. Yes. At sana po sa lahat ng bumabiyahe ngayon, pauwi ng kanilang mga tahanan, sana po ay mag-ingat kayo at mag-ingat kayo at huwag matulog Habang pauwi. nasa biyahe, no? Oo. Kasi baka alam mo yung kaibigan ko nakatulog siya sa biyahe, hindi Oo. siya nakababa doon sa dapat niyang babaan. Angela ba pangalan niyan? Hindi naman. At syempre, mga kaibigan, sana po masarap ang ulam ulam ninyo. nyo. Yes. Ayan guys, please share our live for tonight para mas marami pa po ang makapanood ng ating live at ating kwentuhan ngayong gabi. And of course, you can also send stars sa amin para, of course, kami naman ang masarap ang ulam. Diba? Para lahat tayo masarap ang ulam. Yes. Keep them coming. At mga kaibigan, sa ating mga viewers, kung meron man kayong mga ideas, thoughts, opinions para sa ating show ngayon, you can just comment down below para mapag-usapan rin po namin yan ni Kuya Caleb. At yes, up and running pa rin po ang ating Google form. Anonymous, you can send your wet confessions. At mamaya, magbabasa tayo ng 4 na wet confessions. Aba, parang balita ko, marami-rami raw talaga ang Oo, nagsisend. ang dami na nga daw nagsisend ng sabi ng mga staff natin dito, ang dami na raw nagsisend ng story. Kaya, dapat, ilan lang yung babasahin natin every episode. Pero ngayon, pagkakasyahin natin yung 4, no? Kailangan paggugulan ng atensyon dahil ang mga wet confession ninyo ay hindi biro. Yes, it's diba? wild, exciting, and true. Yun. Talagang, alam mo sa mga confessions sila na na wow, mapapawaw ka na lang Nakakagulat speechless no? ka na lang di ba? Yes. So yun guys, again, send your stories, no, your entries sa ating wild, exciting and true confessions. Yes. Oh, kuya, magpapakilala na ako. Sige. Mga kaibigan, ako nga po pala si Charles Dion. And I'm Caleb Alvarez at welcome sa Up Top, Down Low, where we talk about what's up top, hot, new, and trendy today. And down low on the chillest conversations happening now in our society. We'll also talk about love, sex, relationships, and current happenings. Yeah, so give it, bro. Give it. Yeah. Hey! Okay. So, ano nga mong pag-uusapan natin ngayon? Aba, parang ang pag-uusapan natin ngayon may touch ng ng kailangan mong pag-isipan kung ano ba yung dapat mong piliin. Oo, diba? Tama. Kailangan mong pag-isipan maigi Ngayon mga kaibigan, ang pag-uusapan po natin ay ang wants or needs natin bilang isang mga tao. Bilang isang tao. Bilang tao, oo. Ano nga ba yan? Yung mga bagay-bagay na ating pag-uusapan ngayon, does it fall ba sa want or need? Diba? Yes, okay. Ikaw, Kuya Caleb, before we start, have you ever parang experience a situation na you have to choose kung pipiliin mo ba yung gusto mo o kung pipiliin mo yung kailangan mo? Lagi. Talaga? So, lalo nung bata ako. Parang yung ganong klaseng dilemma is something that you have to decide on no? Well, siguro more on financially nun. Tsaka alright. yung mga
bagay na binibili mo. Ba? Ayun yung mga ano eh, nung ano pa tayo, nung hindi pa tayo masyadong bongga dyan. Hindi pa tayo, nandun sa financial, Sabihin mo na lang sa sarili mo, deserve ko ba to? Ganun. sa bagay. Before making a financial decision, Oo. sa bagay. Doon rin kasi pumapasok yung dilemma eh, no? Mm. Yung iba naman kasi, yung ganyang wants or needs, na-experience nila yung dilemma na yan when it comes to career. Oo. Diba? To ka dyan. O kung ano yung pipiliin nila, yung gusto ba nila o yung kailangan nila in order for them to survive. Para kumita ng malaki sa pamilya, para sa pamilya, Yes, di ba? especially for those sa breadwinner, di ba? Oo, lalo na yung mga millennials yan, makaka-relate kayo dyan. Na Kasi mga syempre, provider. di ba? Yes. Pero sige, let's start. Let's see muna kung ano muna ang mga comments natin. Sino ba ang Yan, mga ang dami na naman nating comments. sumusubaybay sa atin ngayon? Aba, medyo madami-dami nga. Ayan, unang-una gusto kong batiin ang first commenter natin ngayon, si Kuya Peter Charles. Hello, Kuya Peter! Hello, Peter. And of course, hindi mawawala ang aking magandang ina, nakaka-take lang ng exam sa civil service. Hello, Mami! Hi, Tita. Aba. Yan, sana maging maganda ang resulta ng exam na yan. Of course, andyan din si Kuya Daven Noveno. Ma, anong ulam? Ayan. Ulam. Si Neneng B yun, di ba? Yes, andyan Ay. naman si Rian. So fresh naman. Hello, Rian! Pati yung Blaze Del Kaloyloy. Hello, Hello, Kuya Blaze. Step by step pala. Yon, Ay. ayan. Good evening everyone watching here at Angat, Bulacan. Ay, akala ko, Mami, nasa Canada ka. Oh. At of course, yes, gusto ko pong sabihin na ang iniinom po namin ngayon ay ang Coca-Cola na malamig-lamig para sa aming podcast ngayon. Dahil unti-unti na po talagang umiinit ang panahon. Kanina paglabas. Yes, grabe. at yes, gusto ko rin pa palang paalalahanan ng lahat na dapat po tuwing nasa labas kayo, especially pag tanghali, be always prepared. Magdala kayo lagi ng tumbler, ng payong, ng panyo kasi grabe na po ang global warming ngayon at grabe ang Mag-sunscreen init. din po tayo, no? Yes. Yung mga brands dyan, beke naman. Kahit Ayan. gabi na po kami nagsastart, kailangan Oo. ko rin naman po namin ng sunscreen bago pumunta dito. Mm-mm. At gusto ko rin batiin ang aking magandang ina rin na si Mami Rachel. Hello, Mami Ray! Hi, Mami Ray. Ayan, dito rin si Maghanoy Halibas Angela. Hello. Yes, hi At, Angela! ayan, tsaka si Miss Bevs, nanonood ngayon. Of course, yan. May sinabi si Kuya Peter, sabi niya, ako lang ba ang pumapogi o kayo ang pumapogi? Ano daw? Ako lang ba o pumapogi kayo? Ayun ang sabi. Sa tingin, pumapogi ba tayo? Feeling ko dahil sa natin sa polo series natin. Kasi polo series, pangatlo na to sa polo series Pangatlo natin. na po. Yes, inuubos po namin lahat ng sponsor ine-exhaust, na ine-exhaust po namin lahat ng polo dito. Wag ka. Itong mga polo natin, ano yan? Wow! Hindi yan basta-basta. Ayan, nag-send ng stars si Angela. Nag-send ng 50 stars. 50 stars. Thank you so Wow, much, Angela. thank you, Angela. Yun, Ayan. masarap-sarap ang ulam namin mamaya. And gusto ko rin po palang batiin ng good evening ang aming direktor. Hello, good evening, Direk. Kamusta po kayo dyan? Tsaka si Boss Beron, nanonood din ngayon. Boss Beron, ikaw pa rin talaga ang mas pogi sa aming dalawa ni Kuya Caleb. Talagang pogi-pogi Diba? si Boss Beron natin. Uy, may nagpapa-shoutout sa'yo, si Ma'am Karen. Karen. Ma'am Karen Gawen Vanguardia. Hi Karen. Hello, Shout Ma'am out. Karen. Hindi ako makasigaw ngayon. Baka yung staff natin magalit na naman. Sila kasi nung sumigad ako sa shout out. Nabingi siya Tumintig yung tenga. Ayan. Okay, Sige. alright, let's go back to Start. our topic, kuya, no? Okay, so wants or needs. Ano ba ang, sige, ano ba ang first situation natin for this kind of dilemma? Yeah. Let's see. Let's see. What is our first question? Okay, so do you want to be in a relationship or do you need to be in a relationship? Maganda yun. Sa Sige. bagay, no? Especially for us Gen Zs, no? Yeah, Na- for us Gen Zs, bro. Actually- Good parent song. For those na hindi nakakaalam, si Kuya Caleb, kaka-turn niya lang po ng 21 Yes. last week, yes. Nag-21 na po siya last week. Kuya Caleb, gusto ko belated sa'yo, happy birthday, no? Ayan, gusto ko sa'yo, bro, Pero okay, going back to the topic. Legal na tayo, legal. I'll go. Sige, do Going you back- want to be in a relationship or do you need to be in Okay, let's start with you. Let's Sige. start with you. For you ba, is it,
unessential, or is it just Want. a want or urge to have a relationship? Right now, ano na lang sa akin yun eh. Ano lang, want. Want, no? Oo, kasi, kasi ano eh, una, di ba, di maligid sa inyong kaalaman, hindi masyadong maganda yung mga past experiences, no? So, right now, for me, it's not na need to be in a relationship. No? Ano na lang, want ko na lang yan kung gugustuhin ko sa susunod. Alright. Diba? Kasi right now, I can honestly say na medyo, hindi mo medyo, masaya naman tayo kung nasaan tayo. Okay. No? Kung nasaan ka, naroroon. Diba? Saan yun? Ewan ko, basta doon. Sa malayong paroon. Oh, diba? Kasi kung masaya ka naman, no? Ito, for me, it's want na. Right now, for want. Kasi kung masaya ka naman sa status mo, diba? Sa career, sa work, sa family mo, having ano ba to? Pero establish mo natin, romantic relationship to. Tama? Yun. Kung ano nga naman, diba, sa magandang Alright. it's a want na lang. Pero let me ask you this, Kuya. No? So, sabi mo hindi mo siya need Right now. Pero, do you really want it or not? Kasi you can say na you just want it, pero how, in a scale of, di ba, 1 to 10, how much do you want it? Kasi yung iba, mga 3 lang, medyo gusto ko magjowa, medyo ayoko magjowa. So may scale siya, no, nung preference natin na kung gusto ba talaga natin magjowa. Siguro na scale of 1 to 10, Sige, lagay na natin ng mga 5, mid lang. Mid lang. Kasi di ba minsan, nainggit, alam mo yung pag nag-lure ka sa TikTok, di ba? Minsan may madadaanan ang sakit, no? ka. Parang nakakainggit, masakit. Share nila, ba't ganun? Bakit yung iba? Di ba? Sininig na ng Shine. Tapos ako dito lang mag-isa. Actually, hindi makatulog ng 3 a.m. Ganon. So, may ayun. kayakap, no? May kayakap may kayakap sila. May mismo din naman yun eh. Mm. Yung intimacy with Yes, another yung affection. Another person, di ba? Yes. O ikaw naman, is it a want or need for you right now? Actually, Kuya, I can agree with you on a sense na it's a phase. Okay. No? So, nasa time siya na, well, of course, now, in my present situation, medyo hindi ko siya kailangan eh. It's not an essential thing for me to have. Pero I can say na may urges sometimes. So, nandun yung want na to have a relationship because of the affection. Okay. And of course, the intimacy, yung romantic na mga nangyayari sa inyo. Sometimes, nakikrave ako, especially pag, alam mo yun, you're there in your room, enjoying your solitude, pero biglang yung solitude mo pala, loneliness na, ganyan. So, want ko siya, siguro kung i-rate ko siya, in a scale of 1 to 10, nasa 6 or 7. O kasi feeling ko naman, kahit nagustuhin ko siya, I know personally na hindi pa ako ganun. Ready. Yes, fully ready mag-commit eh. Diba? So, safe to say, both of us, you just want to be in a relationship right now. Relationship-wise, yes. Pero kayo guys, yung mga nanonood dyan, yung nasa live natin ngayon. Oo, kayo ba? Ano ba? Do you want to be in a relationship or do you need to be in a relationship? Yes. Pero, tignan naman natin yung another side ng need, no? Need to be in a relationship. Siguro yung mga ibang tao, they need to be in a relationship kasi they want to make katuwang sa buhay. Yes, they want someone na meron silang, alam mo yun, companion. Oo, yun, companionship. Hindi Yes. lang siguro intimacy, hindi lang siguro affection, Yes. but yung companionship. Someone they can genuinely share their feelings, express their feelings, 'di ba? Hindi naman talaga mawawala sa atin yung yung need na magkaroon ng ganun. Kasama sa buhay. Yes. Syempre, sino bang 'di ba? Sino bang ayaw tumanda ng May kasama. ng may kasama? Sino bang mas gugustuhin nilang tumanda mag-isa? Oo, totoo Diba? yun. That's sad. Siguro right now, kasi sa mga sa ating mga younger generation, Sa ating mga younger generation, di ba na para kasi we're more independent right now, no? Kasi Yes. syempre, you're building your life, your career, parang gusto mo may mapatunayan. yes, we tend to risk and explore Oo. yung edad natin, especially pag nasa 20s ka pa lang, no? Yung mga magte-30s dyan, sino kaya? Alam ko sa baba, Oo marami nga. na magte-30s doon, no? May mga 30s Kaka-turn ko lang ng 21, bro, di ba?
Pero sige. Tawa ka. Hindi kasi gusto ko nang basahin yung mga nasa comments natin kung Hindi ka naniniwala eh. O, go. alright, ayan na. Ayan na. Talaga ba, Caleb? 21 ka lang? Sige, 35 lang ako. Aba, Sino yan? si Mami Ray, may mga hindi nag-agree sa'yo na kaya ano. Mami no? Ray, di ba? 35, di ba nga, Oo. 32? Kakasabi mo lang sa akin kahapon yun eh. 32 lang ba siya? Akala ko Oo. 31. Bababa ng bababa. No? Mamaya ano na yan? 18. O yan, sino pa? Need ko na tumatanda na kasi ako eh. Sabi ni Kuya Blaze. Alam mo, Kuya Blaze, hindi eh. Para sa akin, si Kuya Blaze tuwing nakikita ko, pa-cute siya ng pa-cute eh. No? Oo, parang pabata ng pabata. Oo. Pabata ng pabata o pahilig ng pahilig sa bata. Ay! Iba yun. Walang ganon. Walang ganon. Walang ganon. Sabi naman ni Trixie, amats na naman siya. O ayan, meron nang kausap si si Kuya Blaze sa comment section. Ayan. At sabi naman ni Kuya Deven, agree. Yan. Tumatanda na kasi sila. Pero alam mo, you should still live young. 'Di ba? With your Totoo heart. yun. Yes. Diba? Kasi may mga older generation, I can relate Pero nga, kasi may mga older generation na parang, ang ginagawa naman nila, kasi hindi nila na-experience yung mga bagay-bagay nung bata sila. Ngayon na medyo may edad na sila, at kaya nila, stable na sila, doon naman nila ginagawa. They are healing their inner child. 'Di ba? Yung iba dyan. And alam ko naman na need din natin yon, especially for those na, sabihin natin, hindi nila na ano yung inner child nila, no? Hindi nila na-grasp na maayos. At sabi naman ni Kuya Daven, pangit ba ako? Kabalit-balit ba ako? Hindi ba ako pang boyfie material? Ganon. Aba, gumaganon. At ang sabi naman ni Derek, Charles Dion, cravings talaga sa relationship or cravings sa sex? Actually, Derek, nung past few weeks, medyo nag-crave din ako sa sex eh. Sinigang Sisig Express. Oo, Sisig Express. Pero, siguro sabihin na natin, kailangan pa nating aralin magkaroon ng ng diskarte paano ma-experience yung mapunan yung mga ganyang cravings eh. Nandun pa lang ako sa direct. Sa sitwasyon na yun, inaaral ko pa lang paano mapunan yung ganong cravings. Sige na nga. Kunyari, wala na akong alam. Ayan. Ito, si Rian Kylie Aragon. Very good boy daw tayo ngayon. Yes. Good boy ang datingan. ang atake. Ang atake. Good boy na good boy, of course. Alam mo yan, Rian. And of course, shoutout sa aking kaibigan na si Kulot. Sabi niya, shoutout from Tugigaraw. Akala ko nasa may Marawi ka, bro. Sa tawi-tawi. Okay. Ayan, nag-comment ang iyong friend, si Ate Estel Castañeda. Tetel. Hi, Ate Tetel. Ay, nakikitetel na ako, no? Friends kami, gano'n. Nakikitito nga ako, tsaka tita sa nanay, tatay mo. Hi, Ate Tetel. Sabi niya, sad reality for other women, lalo na if late 20s na, sometimes it feels like you need to be in a relationship dahil doon sa biological clock, lalo na if they want to build a family. Alam mo, medyo magsaside topic lang ako Alam mo, mas valuable ang oras ng mga babae or ng women in their 20s to 30s kasi ayan yung prime age nila. 'Di ba? May napanood ako na they shouldn't focus on relationships. Wait, ano ba yan? Podcast ba yan ni Joy Spring? Hindi, pero parang reel siya, kuya. Na Real. may point naman na yung prime age ng mga babaes nasa 20s to 30s and some other women, mas pinipili nilang magkaroon ng relationship. Tapos, sinasacrifice nila yung career nila kasi magpapakasal na sila, mga anak na sila without knowing na ayun yung prime year nila na pwede silang mag-build ng kanilang career. Kasi alam naman natin na sa atin, when we're going to build a family, ang babae talaga ang mas may nagsasakripisyo. Totoo. Diba? Di ba sila ngayon nagpapalit ng pangalan? Yes, apelido, Sila yung nagpapalit ng pangalan, sila yung nagbubuhos ng oras para dun sa anak nila, nag-google, nagdadala ng anak. Ang daming sacrifices. So, mas kailangan talagang ma-value ng girls yung oras nila when it comes to their age, 20 to 30s. Tama ka dyan. Pero yun, so, let's wrap it up for the first question. So, ngayon, we believe it's a want. Ngayon, right now, para sa atin, want ang being in a relationship. Yes. Okay, next. Ano naman ang ating next question? Do you want to have sex or do you need to have sex? O, ikaw muna. Sige. Since may cravings ka nga daw, di ba?
Buksan natin yung cravings mo. Ano ba yung Teka lang, cravings na yan? medyo, pumalya pala ako sa salimuha ko sa'yo. Ah. Hindi ko na alala na nanonood pala yung nanay ko. Saka Hindi, yung nanonood nga din yung tatay ko eh. Baka yung pamilya lola ko nanonood. Walang ganun. Disclaimer lang. Walang disclaimer dito. Pero siguro for now, Ah. siguro bilang isang binatilyo, no? Sige na nga, binatilyo. Bilang isang binata, Isa bilang tutoy. bilang tutoy, Ah. alam ko na, alam mo yon, bawal in our religion na, alam mo yon, to have a premarital sex. Pero yes, I can honestly say na nagawa ko na siya before. Pero Everyone's doing it. Yes, everyone's doing it. Feeling ko, pili na lang yung mga rumerespeto pa sa ganung practices eh. We're not saying na you should do it din, but we're just saying na, a lot of people are doing it. Yes. Diba? We're not encouraging you guys, no? Disclaimer lang po. Pero ako personally, for me, medyo, iba kasi pag sinabing do you need sex eh. Kasi sometimes, yung iba, kinakailangan siya to steam off, di ba? To relax, to let their emotion subside kasi nga ang dami ng mental stress and ganyan. Sometimes, sex really helps. Di ba? Emotionally, mentally. Kasi, nasasatisfy ka eh, okay sa'yo yung nangyayari. Pero hindi pa naman ako nandun sa level na yon. Siguro, if I'm going to rate my urge or want na magkaroon ng, na to have sex, siguro sabihin na natin 8. 7 or 8. Pero ayun lang. May tawa. Ayun lang. Pero, hindi. Ayun lang. Honest, genuine genuine statement. Sana nakita mo yung mukha mo eh. Hindi, okay. Ikaw. Sa akin naman, sige. Let's be honest. Let's be straightforward. Need talaga. Una kasi, well, aamin na po ako, okay, hindi po talaga ako 21. 22 na. I'm in the older side of 20s, no? Grabe yung amin niya. Hindi pa rin on point. Grabe ka, no? It's not lying. Okay. It's telling the truth, but not every single detail. Ang hirap pag parehas kami yung marketing eh, no? Okay? It's still, I'm not lying. Okay. I'm still telling the truth. Sure. Okay. Hindi kasi, di ba? Tama si Ishtel eh. May bio clock din tayo eh. Well, iba nga lang yung sa babae kasi 'di ba sabi nga nila parang pag 35 ka na, kailangan merong may family ka na ganyan. Kasi mahirapan ka nang mag-anak after that. Siguro sa guys naman more likely na siguro maraming mag-a-agree na sa age mo na almost wala ka na sa 20s. Pride din yan eh. Kasi diba? Ayun yung prime natin, 20s to 30s. Parang you're not getting some, makawawa ka naman, di ba? Tama yan. Pero, I mean, it's still part of toxic masculinity, no? Pero, let's face it, gano'n naman talaga sa atin. Lalo na kapag lalaki ka, di ba? Tsaka, magti 3 years na ako ngayong single, ano ba? So, di ba parang, hindi na siya want. Pero we're talking about this na we also, if you guys are experiencing it, we encourage you to practice safe sex na rin. Yes, totoo yun. Yan. Lalo na, unwanted pregnancies. Yes, of Tapos, course. yung mga sex-related illnesses and infections, di ba? Meron tayong HIV, HPV, lahat ng mga viruses na yan. Tapos, ayun, isa pa pala is, ano sabihin ko about sex? Ayun, hindi naman ibig sabihin na gusto ko lang makipag-sex, o need ko kasi wala akong jowa. Ito I read it parang a few years back na sinasabi nila most likely sa guys, yes, to prevent prostate cancer when you grow older, kailangan talaga nagagamit no? Or ano tawag ito? Continuously or very frequently mo. Sige, frequent for lack of better term. Isang term eh. Dapat you're having sex. Alright. Okay, gets naman. Pero sa naman po, well,
ako kasi niniwala ako, dapat parang, wag naman multiple partners. Yes. Pero if that's your cup of tea, we listen and we don't judge. Yes, we listen and we don't judge. Pero, yung mga viewers kaya natin, kayo po, we're going to ask you, no, do you want sex or do you need sex? Ayan, Ayan. so let's see our comments. Ayan, gusto ko munang basahin yung sinabi ni Ma'am Christine na left out natin siya kanina. I've been there, done that, and then realized that being in a relationship isn't for me. Though I have a child, I believe relationships aren't for everyone. I'm in my 30s now and I'm happy and content with my daughter, my career, and my friends. Yan. Wow! Good for you. Congrats po, Christine. Miss Christine. Yan. Alam mo, meron talagang mga ganyang situations na na-experience ng tao, no? Na, alam mo, it doesn't mean na pag sinabi ng surroundings mo na lahat ng taong nakapaligid sa'yo na you should have a family, ganyan-ganyan. Susundin mo na, by the end of the day, ikaw pa rin ang mamimili ng choice. Yes. Diba? Choose what makes you happy. Tama. Yes. And contented and satisfied. Yes. Ano po yung meron pa. sex? Sabi ni Kuya Peter. Kuya Peter, ayun yung Sisig Express. Or Ayun Sinangag po. Express. Yes, ayun. Punta tayo mamaya. Gusto mo ng sex mamaya? Yes, parang masarap-sarap yung Sisig Express na yun, Oo. Ako kasi, ayun naman, sabi naman ni Mami Mami Ray, Ray. ako kasi hindi want or need na ko na into a relationship, pero still wishing sana I'll have someone to be with hanggang pagtanda ko. Oo, Yes, we're tama also naman praying for that for you, Mami no Ray. man is an island. Yes. Oh, And pwedeng pa-scroll up lang po ng onte. Ang sabi naman ng aking kaibigan na si John Gabriel Lopez, need. Kaya nga ginawa ang babae at lalaki eh. Ha ha ha. Tsaka sa nature, normal lang yon. Well, of course, yes, sa nature, normal lang po ang pagkakaroon ng sex. Oo. Naku, ang mga kabataan ngayon always need to have sex. Mami Ray, Sorry na, Mami Ray. gusto kong sabihin naging bata ka rin po. O, di ba? Hindi, joke Hindi lang. kasi bata pa nga rin siya. Ay, oo nga pala. Oo, go. Joke Sino lang, na? Ray, joke lang po, joke lang po. Parang feeling nila sa sex tatagal ang relationship nila. Ayan siguro yung toxic na no? Toxic part within Gen Zs. Sige. Okay, yun yung isang side doon na parang pwede siyang maging toxic. Pero kasi, siguro, ang gusto niya sabihin nun, intimacy. Diba? Needed just, any relationship. Yes. Diba? It's just so happen, kapag romantic relationship, most of the time, ang intimacy is sex. Yes. At sabi naman ng aking nanay, bawal pala sa bata, out muna mga kapatid mo. Mami, wag mo na panoorin yung mga kapatid ko. Ayan. Oh, si Paba. Hello, Paba. Magandang gabi po dito. Magandang gabi rin sa'yo, Paba. Ayan. Tinan mo, hinuhulasan ka tuloy ni Ate Estel. Sabi niya, older part ng 20s, binawasan mo pa raw talaga. Hoy! Sabi ko sa'yo. Hoy! Uy, totoo naman talaga. Ayoko lang magpaliwanag. Ayan. Ayan. Sinabihan ka rin ni Kuya Peter. Sabi niya, buti na lang di ako kasama doon sa other side ng Talaga ba? Talaga ba, Peter? Nasa middle side lang siya. Sige na nga, maniwala na tayo sa mga pinagsasabi nila. Ayan, Go! wait lang, last na. Ang basahin natin yung sinabi ni Ate Christine, no? Ni Ma'am Christine. Sabi naman ni Ma'am Christine, sex is a Biological? Sex is a biological need for some people in the sense that it can fulfill a desire for intimacy and is also necessary for their mental well-being. Oo. This is what I'm talking about earlier. However, for others, it is viewed more as a want connected to personal attraction and pleasure. Pleasure, yes. Yes. So I believe din naman, no, parang, God created sex not just for procreation, but also for pleasure. I Yes. believe in that. Yes, at last na comment na ating babasahin, tama naman si Kuya Blaze, no? Sex ay ang kasunod ng 7. De, joke lang. Okay, going back to our Sige. topic. Third Going back na. Third question Caleb. natin. Caleb 0, Kuya Blaze Blaze 1. Galing mo dun, Blaze. Anyway, sige. Alright. Third question natin. Ayan. Eto na. Kailangan mo bang magpabebe para mahalin ka? O gusto mo lang magpabebe para makascore? Ayan. Ikaw, Bago natin go. sagutin yan, no, tanongin na natin yung mga viewers natin para pagsagot Oo. natin, mamaya, sila naman yung babasahin natin. Ulit? Yes. Ating mga viewers, ating mga nanunubaybay dyan, kailangan mo ba magpabebe
para mahalin ka o gusto mo lang magpabebe para makascore ka. So parang sabihin na natin, magpalambing, magpa-baby, Oo. di ba? Ay, Ikaw, may sige. parang, kasi naman gano'n. Ganon. Pero ikaw, sige, let's clarify muna. How do you, perceive or understand yung, Pabebe? yes, word na pabebe? Ikaw ba, bilang isang Caleb, paano ka ba nanlalambing? 'Di ba? Paano ba yung pagpapabebe mo? Sabihin na natin na it's a colloquial term, pero it's, it's there, 'di ba? Na, Okay, sige. Okay. na maghanap ng affection. I'd like to say kasi sa mga past relationship ko, hindi ako masyadong pabebe. Past relationship hindi ako pabebe. Ako yung more on nonchalant, ganun, passive lang. Pero, pag ako ng lambing, ay talagang malambing. Ay, okay. Pero, when, paano malambing? yes, when doing that, ano ba yung really intention mo? To be loved or para Makascore. Oo, ganon. Most of the time naman, para manlambing na. Alam mo kasi, may mga pagkakataon ako sa mga past relationships ko na, nagigigil lang ako dun sa girlfriend ko. Gusto ko Grabe, lang siya. pinagigigilan mo siya? Hindi, parang, nagigigil, gusto ko lang yakapin. Minsan yung mga nibble-nibble na, yung kagat-kagat, pero hindi yung, alam mo yung, Ano yung kinakagat mo sa kanya? Ano bang gusto mong malaman? Doon yung sa para makaskot. Minsan, may ganun, nung hindi ko, pero mas madalas yung gusto ko lang manlambing. Meron Gusto din mo lang yun, manlambing. yung lambing mo kasi, pabebe ka kasi yung gusto mo makaskot, lalo na pag medyo matagal na hindi nagkita. Pero ikaw ba, ganun. pag nilalambing ka, inaamoy mo yung kilikili? Oo, tsaka yung batok, pati hanggang likod. Grabe yung mga ganong urges ng lalaki minsan. Ako kasi honestly, I can say na parang andun din yung pamingan ng asim mong kilikili. Ganon. Yung ikikis mo sa net, gano'n, sa batok. Pero na-try mo ng dumilan ng kilikili? Ay, hindi. Joke lang po. Joke lang po. Pababoy tayo ng pababoy dito, Carlito, ha? Ay, pero joke lang po yun. Joke lang po. Just to break the pero ice. if it gets you off, That's your cup of tea, di ba? go. If it gets you off, sige, go. We Ay, pero- listen. We don't judge. Yes. Pero ako naman, Kuya Caleb, may sasabihin ko ba? Okay na ako. Alright, para sa akin, may difference eh. Oo, nandun yung nagpapabebe ka minsan para makascore. Given na yon. Pero nandun rin yung magpapababy ka or ikaw yung magbi-baby. Kasi, alam mo yun na... Mang-baby. Alam mo, you just had an exhaustful day. Exhausting day na talagang nakakapagod, stress ka, kailangan mong magpa-baby. Or sometimes, it's the opposite na yung partner mo naman Ganon. medyo pagod, medyo stressful. So, kailangan mo talaga siyang bigyan ng affection in order for you to express your love towards them. Diba? So, may mga part talaga na ganon. Para sa akin, hindi ako madalas magpabebe para Makascore? makascore. Kasi ako talaga yung ako yung manlalambing, hindi ako yung magpapababy. So, hindi lang proper yung pag-arrange nito. Pero, kasi di ba sa atin, tayo talaga yung, nanlalambing nagpapababy. Ay, hindi tayo yung nagpapababy, tayo yung nagkakares. Di ba? As males. Sa tingin mo, do you agree with me? Na parang ikaw yung gagawa ng move, pero hindi ikaw yung magpapababy. Oo. Di ba? Most of the As time, guys, di ba? Yes, most of the time, totoo. Syempre, hindi naman palagi na ako yung magpapakit sa'yo, tapos yung babae yung manlalambing. Hindi naman pwedeng palaging ganon. Di ba? Pero sige, let's see in our comments kung ano. Okay. Sabi ko sana, pero parang di naman yung sinabi ni Tito Dondon. Parang iba yung nakating sa akin. Walang damayan ng airpods dito. Hindi mo pa kasi nakakausap si Amando eh. Anyway, sige, basa tayo ng comments. Ang dami yan sa bar, lasing-lasingan. Ayan, marami nagpapa-baby. At sabi naman ni Kuya Blaze, ayan, sumagot ka, William. Nagkakatag na po tayo dito. Sabi naman ni Mami Ray, si Charles, ikaw sumagot dyan. Haha, feeling ko dun sa
magpapabebe para magka-score. Sa Mas- tingin mo, ganun ba ako? Wala akong sinasabi, Sinabi ko lang parang iba Ma'am yung Ray, hindi nasabi naman sa akin laging ng tatay mo. ganon. Hindi naman laging ganun, Ma'am Ray. Talagang I choose my battles. Wag! Hindi, ito tama naman. Tama naman, no? Kasi minsan talaga, minsan parang hindi naman toxic, pero minsan umay yun eh. Oo. Yung laging magpaganon. Oo. Yung parang ang OA. Oo. Parang ikaw, kung ano ka lang, gusto mo lang lambingin yung partner mo, yung, no sex necessary or Yes. no sex involved. Yun. Oo. Pero nandun yung affection and love. Di ba? Actually, kasi parang ano din yan eh, part ng ano bang love language mo, di ba? Oo. Lalo na dun sa mga physical touch yung love language. Di ba? Na parang gusto nila, lagi silang hinahag, kinakares. Yes. Di ba? Yan. Sabi naman ni Rian, halimaw maglambing. William. Aba, halimaw pala maglambing ang ating co-actor na yan. Oo, may pa-fan service yan tuwing may show. Oo. Talagang ayan, alam ko si William physical touch eh. Nananakal pa yan minsan ng mga audience. ng mga audience eh. Ayan, sabi naman ni Kuya Deven, naasar ba kayo pag sinabihan kayo ng neck-neck mo? Aba, Wait lang. Kasi galing kay Daven eh. ano ba yung sinasabi ni Kuya Deven? Hindi ko alam kung Daven, zero, intrusive thoughts, one. Ganun. Di ba, paano daw pag wala kang leeg? Tapos sabihan ka ng neck-neck mo. Sa bagay. Ayan, may mahabang comment Yan, from basahin Miss natin Christine. kay Ma'am Christine. It depends on a person's purpose. If he or she is seeking love, maybe acting pabebe is their way of achieving it. Though at times, we all know that seeking pleasure or trying to score can be part of self-fulfillment. Why not? Because we can, kapag marupok na ka-partner, there is no need to be pabebe. Kalabit lang, sapat na. Oo, may mga ganun talaga. Yung ganun lang eh, no? Gaganunin ka lang. Alam mo yung dalawang ganun? Alam na. Joke lang po yan, ha? Joke lang po yan, ha? May mga ganun eh, Gabi no? sa marupok. Sige na nga, marupok. Parang kinalabit ka lang, sige na nga. May mga ganun. Pilitin mo muna ako. Tapos gaganunin ka lang, sige na nga. Yung isa nga, hindi mo na kailangan kalabitin. Ano mo lang eh. Bulungan mo lang, diba? Hipan mo lang yung tenga, no? Okay na. Tara na. Ready na ako. Pag gano'n ng kumot, let's go, mama! Ganon. Sige. Aba, parang may nag-send stars ulit. Nag-send ata ulit ng star. Or kanina pa yan. Okay. So, nag-send pala ng star ulit. Ay, nag-send pala 200 stars! ng star si si Angela. Okay, thank you. Thank you Ayan. so much. So, let's now proceed to our next Question. topic. Yes, question pala. Gusto mo bang mag-vape at mag-yossi para ma-distress? Or gusto mo bang mag-vape at mag-yossi para makibagay? Aba, parang sa akin pa tama to, Tito Dondon? Parang si Tito Dondon yung nagsulat. Feeling, kasi kanina pa nagpapatama yung tatay ko sa akin eh. Nung mga nakaraang linggo pa eh. Pero sige, ikaw, I'll let you answer the question first. Kuya. Bilang naranasan ko din yan dati, no? Ano yung una? Gusto mo lang bang mag-vape or yossi para Ma-distress? ma-distress? Or gusto mo mag-vape or mag-yossi para makibagay? So, it's both gusto. No, it's not need. Gusto mo bang mag-vape or mag-yossi para ma-distress? Or gusto mo bang mag-vape at mag-yossi para makibagay? Yung last one, parang want. Kasi gusto mo makibagay. Okay. Para maging inta. Alright, so yung una, need para ma-distress. Okay. Yung sa want mong makibagay. Okay, okay. Feeling ko siguro pa, dati, distress. Distress, okay. Kasi nung mga panahon na nasa dark times tayo, no, yung may family problem, merong personal problem sa pag-ibig, sa financial, and Sa career, work, everything. yan, so Yun, stress. siguro distress. To distress. Pero yung later on, nung medyo okay na, hindi rin makibagay eh. Wala, nasanayan mo na lang. Okay. Oo. Pero ngayon, kung tatanungin natin yung mga taong nag-aano siguro, or kung ako, kunyari, kung ganun pa rin, patuloy pa rin ako, siguro na lang, makibagay. Makibagay. Kasi lalo na, di ba sa industry natin, ang daming taong, okay, di natin maaalisin na sa marketing,
Yes. Na pag yung mga client mo, yung prospect clients mo, nag-yoyosi, kumakain ng ganyan, sasabay ka. Oo, kasi kailangan mong mag-blend in. O, makibagay. Yes. O, para makuha mo yung loob ng client mo. Eh, ikaw naman, sa tingin mo? Honestly, it's a case-to-case basis eh. Okay. Kasi, well, honestly, naninigarilyo po ako, nagbe-vape rin po ako, and most of the time, ginagawa ko po siya para mag-distress. It's a need, and I can say na it's been an addiction that I've been battling with ever since nung nag-start ako. I started really young, honestly. Una, because the reason is makibagay lang. And Mhm. then, na-adapt ko na yung addiction, yung behavior, and then hanggang ngayon I'm Mahirap. still battling with it. And I can also honestly say na yung support na pakikibagay Mhm. is it really comes handy. Yung magyoyosi ka para makibagay. Mhm. Kasi well, some yung mga professionals ginagawa po talaga siya para makisocialize eh. Oo. So, sabihin na natin, I'm going at a place na medyo high class, tapos may smoking area doon. Tapos, magkakaroon ka na, may mako-close ka na relationship doon or deal Network, para network. o network. Ayun, sabihin na natin, especially for networking, through Yossi lang. Through cigarettes lang. Kasi, oh, bro, do you have a light? Ganyan. Tapos, hanggang sa doon na mag-start yung yung connection mo sa kanya. So, may times talaga na ginagawa mo siya para lang makibagay. Mhm. Para makisosyo sa ibang tao. Kasi, you have that common ground na naninigarilyo kayo. Pero, let's see, sa atin bang mga viewers, Taga-subaybay, oo. yes, ay may mga naninigarilyo ba? Okay. Ayan. Basahin natin ang comment ni Kuya Daven. Ay, hindi ako yan. Aba, bagong Hindi buhay ikaw. na. Hindi ikaw. Sunod si Blaze. Sabi naman ni Kuya Blaze, ako para magpa-cool kid. Para Pero, makibagay. kidding aside, vape to distress daw. Ang sabi ni Kuya Blaze. At sabi naman ni Mami Ray, ako kasi magyosi para lang ma-distress. Ako alam ko raw yung reason ni Mami Ray kung bakit siya nag-yosi. Yes, sometimes kailangan talaga natin mag-yosi break. At sabi naman ni Ate Karina, hi Ate Karina! Yan, si Ate Karina. Hi Karina from China. Hello. Yes, watching from China, si Ate Karina. Sabi niya naman, yay, nabutan ko rin. Kaso late na ako. Alam mo, Ate Karina, no worries. Pwede mo pa rin siya ma-rewatch mamaya. Yes. At last comment natin ay, ayun, wala na. Alright. So, let's go back to our Fourth ba? Fourth yes, question. fourth. Fourth question. Okay. Hindi, sixth na pala. Ano ba? Oo, sixth na pala. Okay, go. Ayan. Ang layo nung tinanong ko. Kailangan mo ba ng iPhone 16 Pro Max o gusto mo lang magpasikat? Yung iPhone 16 Pro Max 10, 5898, 6.2.0. Kailangan mo ba yon? Ang dami mo namang sinabi, Bes. Ang dami na rin kasing number. Grabing decimal Ang nun, dami kasing number ng iPhone na yun. Nagsimula na yung iPhone. 1, 2, 3. Diba? Alright, so Kailangan pero, mo ba yun? sige, tanongin natin yung isang viewer natin dyan na si Kuya Daven, nakakabili lang ng iPhone 16 Pro Max. Fully paid. Fully paid. Kuya Daven, kinailangan mo ba ng iPhone 16 Pro Max o gusto mo lang magpasikat? Hindi ako naglagay dyan yan, ha? Ako kasi, never ako nagkaroon ng iPhone. Okay. Pero kidding aside, no? Sige. As someone na... Walang iPhone. Hindi, as someone na kakabili lang. Ako nyari. Oo. As someone na kakabili lang. Personally, hindi siya this is my own opinion, Okay. on this topic. Para sa akin personally, bumili ako ng iPhone, sabihin na natin, to heal my inner child, kasi before, talagang hindi kami well off sa, financial status. Okay. And then at the same time, feeling ko it's a need na rin, it's an essential, kasi yung phone ko sirang-sira na, and I'm in an industry where
kailangan mo talaga ng ng competent or competitive na VTR, na image, na ganyan to keep up doon sa mga sa mga competitors mo. Or sabihin na natin if I plan to build a strong presence in social media. Of course, I need Dapat maganda yung something phone. na parang necessary siya for me para alam mo yun, magkaroon ng magandang foundation sa social media ko. So, nandun yung sabihin na natin gusto mo lang magpasikat pero not in a sense na I'm going to upstage all Android users. I'm going to upstage all of them na hindi nakaganyan ganito. Siguro it's something that it's a self-fulfillment eh. Okay, self-fulfillment. Tsaka hindi kasi sa trabaho natin. Sa trabaho natin. Pero ako kasi, tapos ka na ba? Or, Yes, okay na po ako, kuya. Ako naman kasi, yung mga phone na unang lumabas ng panahon namin, nung bata ako. Ano ba yung sa'yo, Nokia 310? Yung mga ganon. Kayo kasi, di ba nauso na yung iPhone no? Di ba? Ako pag lumaki ko, gusto ko may iPhone ako. Ako kasi, luxury na sa akin na magkaroon ng magandang phone. Na hindi yung di keypad. Parang touchscreen, no? Pag touchscreen. Tapos, kasi I grew up, yung brother ko talaga yung tech savvy. Okay. So, siya naman kasi, nung bata kami, is not really into iPhone. Ang siya, yung maganda yung specs ng phone. Okay. So, kunyari, maganda yung specs nung Android phone, tapos parang halos on par siya with iPhone. Parang high-end Android. Pero mas mura, with 100,000 or what, not kung magkano man yung presyo ng iPhone ngayon, ayun yung pipiliin ko. Okay, get. Kasi kung same naman yung same naman yung specs, halos, 'di ba? Hindi din ako sa mas mura. So you can say na hindi ka avid fan. For me, want na lang 'yun. Want na lang ng mga iba na magpasikat kasi maganda nga naman tignan pag nag-mirror selfie ka as iPhone yung nakalagay, 'di ba? Yes. Kesa sa Android na alam mo 'yun, maraming meron iba. Tapos hindi pa kilala masyado yung brand. Sabagay. So feeling ko 'yun. Pero to be honest, kasi sabihin na natin, let's talk about other brands. Rolex sells status, 'di ba? Yes. Totoo naman 'yun. Tesla sells innovation. And well, of course, iPhone sells simplicity. Parang ganun 'di ba? Na simple yung product pero competitive siya. Nandun siya sa high-end na part ng technology. Parang you don't have to be hindi nga flashy na siya actually for me. Flashy na siya. Yes, of course. Flashy na siya kasi nga, it's too expensive. Status na lang yun. Yes, status symbol kapag may iPhone ka. Ako kasi, akala ko kanina, tatanong ko sana sa'yo, ikaw, what do you sell? Well, I sell my talent. Ano? I sell my talent. Akala ko I sell myself. Hindi naman. Wala pa doon. Wala pa doon. For me, it's just, ano na lang yun, para magpasikat na lang. Okay, gets naman. Oo. Pero ano bang iniisip ng ating mga taga-subaybay? Yan, balikan na natin ang comment ni Kuya Daven kung nag-reply. Ayan, sabi ni Kuya Daven, hindi. Gusto ko lang. Di ba? Gusto lang talaga ni Kuya Daven magkaroon ng iPhone diba? 6. Kasi nga before siya bumili, nagkakaroon siya ng dilemma. Nagpaparinig siya dito. Bibili ba ako ng bagong iPhone 16 Pro Max? Gumagano'n siya. Tapos, after the next day, meron na agad. Alam mo yung tawag dyan? Yung mga ginagaslight yung sarili. Para maging impulsive buyer. Parang hindi nila kailangan ng ibang tao para i-gaslight sila. I-gaslight sila na, sige, bili mo na yan. Di ba kasi, ganito, ganyan, parang in ka. Di ba, deserve mo naman yan. Tagal mo nang... Alam mo kung anong tawag kay Kuya Daven? Sarili laban sa sarili. May internal dilemma. Ganun ang nangyari sa kanya. Alam mo yung, niya, gusto naman talaga niya, pero gusto niya lang ng validation para mabili kailangan ko to. Na pinag-isipan ko to. Yes. Na deserve ko. Pero ito, may comment din si Derek. Yan. Bumili ka ng iPhone 16 kung, meron kang, Bumili ka ng iPhone 16 kung hindi ka na sumasakay ng jeep. Tricycle, move it, joyride, at naglalakad pa uwi. Di ba? Ibig sabihin... Actually, totoo yun. Okay, gets. Since status symbol yung iPhone 16 Pro Max fully paid, di ba? Kumbaga, you should have it when you're really on that status na. Oo.
Kasi if otherwise, pasikat ka lang talaga. Gets naman. Diba? Kasi tama naman siya, sakay ka ng jeep ng usok-usok, tapos lalabas mo yung phone mo. Sa iPhone ka lang, no? Ano para, dude, Dapat ganda nga nag-grab ng ka na phone lang. mo. Wala ka Okay, namang, gets. alam yun. It's really a status symbol. If you think otherwise, it's fine. Pero for me, I agree kayo sa sinabi ni Direk Direk. Rodel na, Okay, gets. diba, if nandun ka na, at ang pinag-uusapan mo na yung status symbol, unahin mo na yung kotse, unahin mo na yung magandang bahay. Actually. Diba? Ayun. O sige, meron pa ba? Ayan, gusto ko basahin ang comment ni Kuya Deven ulit. Well, of course, also business-wise, good impression din daw. Pag meron kang ganon. Actually, ako din. Ayun din yung reason ko. Kasi sometimes may mga pinupuntahan akong high places na, Lahat naka-iPhone. na kinakain ako nung internal thought ko na, shit, basag-basag yung phone ko, Android ako. This is my my other job sa Web3PH na yung Web3, registration ako. Tapos ang kailangan bago makapasok yung guest, kailangan ko muna i-scan yung QR code nila. Yung mga cellphone or yung mga guest, ang mga Lahat status symbol sila naka-iPhone. talagang on top kasi mga crypto investors, Oo, mga so may mga kaching-kaching. may pera talaga. So alam mo yung nandun yung hiya na alam mo yun to blend in kasi parang ang pipitsugin ko tingnan tapos parang bakit ako nandun. So isa rin yun sa mga nag-push sa akin na bumili kasi business wise or pag nakikipag-socialize ka tapos ganun parang na out of place din kasi ako minsan. So yun, status symbol talaga siya. It's really a status symbol. And ayan, gusto ko rin basahin si Ma'am Christine. Ang comment ni Ma'am Christine, most people who use luxury items is as a way to magpasikat are often those who have experienced negligence, leading them to seek validation from others. Alam mo, Ma'am Christine, parang may PhD ka, no? Oo. Parang sobrang wise sa mga sinasabi Sabi ni mo. Ma'am Christine, no? Pero alam mo, totoo yun, no? Kasi mayroon akong kilala, kapag nagsusuot siya ng mga branded clothes, Yes. hindi niya inaalis yung tag. Yes. Para gusto sabihin na bagong bili ko to. Mm. I mean, we don't judge, no? Pero, actually, I don't judge that person, pero, But parang for others, it gives them that feeling, eh. oo, na may bago kang damit, Yes. no, na branded, pero, Andun yung yabang, ang worry ko lang, para sa ibang tao na makakita na hindi nakakaintindi. actually. Diba? Parang ano to pasikat to? O kaya binayaran ba talaga niya? Baka sinuot niya lang, lumabas siya ng store, ganon. Yes. Gan- Pwede nating tapusin yung sinasabi ni Ma'am Christine. go. Sabi pa ni pala. Ma'am Christine, sometimes we need to look deeper into the reason behind those actions. Wala lang, feels like a guidance counselor lang. Okay, yan. May disclaimer si Ma'am Christine. Oo. At ang sabi naman ni Ate Ishtel, ako, Okay. personally speaking, if specs-wise, lalo na if kunwari iPhone 15 Pro Max na phone mo, if mag-upgrade ka to 16 Pro Max, parang hindi need. So, kasi, parang yung iba, they're just upgrading their phones just to keep up with the trend. Oo. Di ba? Ayan. Yan. Meron At sabi pa naman ni Direk Rodel, pag nanakawan ka ng iPhone na binili mo, na napakamahal or inutang mo pa sa credit card or home credit, masasaktan ka lang at magsisisi ka. Yes. Tama naman. So, Hindi pa tapos yung bayaran, no? dapat kasi talaga you're spreading your apples in different baskets. Yes. Diba? You should invest first, focus on your financial security, diba? Stability before risking that kind of amount. And then sabi naman ni Ma'am Christine, but most of my students use iPhone because of the specs and its purpose rather than magpasikat. Some people consider having it as a achievement in life. Diba? Reward, kumbaga. Yes, Ma'am Christine. Teacher or educator pala si Ma'am Christine, Yes. kaya ganun siya magsalita. Yes. Pero I can honestly agree kay Ma'am Christine, no? Sabi naman ni Ate Karina, depende sa paggagamitan eh. There are Android phones na okay naman ang quality, but I still prefer iPhone for social media. Lalo na when I thought of wanting to be active on social media and ang ending, hindi pa rin ako active. Pero I like it. I like using it when editing videos. Okay. Ito last, si Direk. Ayan.
gusto mo ng good impressions, bumili ka ng mamahalin na relo, yun ang status symbol. Lalo na sa guys, no? Yes, especially sa businessmen. Oo. Alright, so let's proceed to our last topic. Last question. Go! Kailangan mo bang picturean ng mga kinakain at kailangan mo bang picturean ang mga kinakain at mga pinupuntahan mo o gusto mo lang kainggitan ka? Oh. Ako muna. Pwede naman. Oh. Actually, ito na naman tayo. Nung panahon ko, no? Mga late 2010s, talagang trend yon, di ba? Yung gaganyan pa yung, kunyari, friends kayo. Oo, nakanganga. Oo, tapos, alam mo, Boodle fight. nakaganon ka lang, tapos may isa kang friend na nakaganon. Tapos tignan yung picture. Wait lang, hindi maganda yung lighting. Alam mo yon? Oo. Na parang, siguro yung mga unang face nun, okay pa na parang, it's a trend, na maganda, aesthetic yung food, ganyan. Pero kasi nung naglaon, parang napaka-impractical na niya. To picture, Na parang everyone else is doing it. Okay. Diba? Na parang we've seen better pictures of food sa 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 Facebook. Pinterest, Sa sa Pinterest. Facebook, parang no need to do that. Alright. Alam mo 'yan? So parang feeling ko totoo ngayon, hindi na talaga ginagawa 'yon para para yung mag-share lang ng Okay. pinuntahan o kinainan. Talagang para kainggitan ka na lang no? Oo. No, lalo na pag yung pinicturean mo yung food lang tsaka yung lugar, hindi kasama ikaw tsaka o kaya naman yung kasama mong kumakain. Actually, ayan yung medyo hindi na ako okay doon sa part na yun. Na parang, kasi, to be honest, I take pictures of my food, pero at the same time, kasama yung kasama ko. Kasi Oo. I do that in order for me to keep that memory. Tama. Na this was the day na lumabas kami nila lola, kumain kami, kasama yung family. Kasi, hindi naman kasi palaging ganun. Oo. 'Di ba? Pero yung iba, talagang bawal mo munang bawasan, Oo. bawal mo munang kainin. Ano pa yung tatapay yung Oo, picture mamaya ko ba na, yan? hindi pa natin Di ba tapos? kasi may mga tao talaga na they're going in high-end restaurants, fine dining restaurant, para lang ma-flex, di ba? Oo. So, it's a case-to-case scenario talaga, no? Na on how people do it and how people sees it. Meron pa yung parang, huwag mo nang galawin yan para makita ng tita mo na kumakain tayo sa ganito. Para makita ng kapitbahay natin na kaya din natin bumili. Ano ba yun? Actually, Parang, para lang iyabang, no? kasi, yung para kainggitan, nag-i-stem din kasi yun mula sa, nainggit ka. Yes. Diba? Ay, nainggit ka, nakita mo yung ganito. Ay, nag-picture sila, nandun sila sa fine dining restaurant. Tayo rin, pumunta tayo sa picture natin. Ganyan. Especially for those na may FOMO. Oo, fear of missing out. Oh, alam ko yun. Wow. Di yung Gen Z term. Wow. Bakit mo alam? Hindi pala Gen Z term. Ha? kasi I was reading up, dude, you know. You was reading up. Alright, gets naman. Pero ayun din yung masasabi ko, kuya, no. It really depends on on how you view it eh. Kasi ako honestly, I take pictures of my food and then kasama din yung kasama ko. Hindi lang yung food itself. And most of the time, hindi ko rin siya pinopost to, alam mo yun, to have something to brag about. Kasi, well, let's be honest, may mga tao talagang ganon. Siguro, for me naman, tama ka. Ganon din, memories lang. Diba? Gusto mo mag-keep ng memories. Actually, di ba ginagawa ng Facebook para 7 years ago, ganyan. At saka, ako kasi, kapag ganyan, na kumakain kami, kunyari, yung ex ko or yung family ko, ang subject ng photo, hindi yung food. Yes. Yung tao. Okay. Alright, so let's now proceed. Babasahin ba natin ang comments? Let's quickly read the comments. Sabi naman ni Kuya Peter, lagi ko ginagawa yung picture ng pagkain dahil minsan lang naman ako gumastos para sa sarili ko, lalong-lalo na kung nililibre ko mga kapatid ko. I want to take a picture just because I need my siblings to be happy. So, he needs it to keep it as a memory. Parang ganun din. Yes, of course. And then sabi naman ni Ma'am Christine, some of the photos are taken to preserve good memories, achievements, and happy moments. Having a good food at a great place is one of those moments to cherish. Yes, I 100% agree with you, Ma'am Christine. At ikaw, Kuya, may sasabihin ka ba? Parang just para to wrap it up, it's not really para kaigitan ka, but if you're gonna do it for memories, do it.
Oh, pero siguro, dapat kasama mo yung kasama mo, hindi yung food lang talaga, di ba? Yes, sakit talaga ang inggit. Oo. At Okay. ngayon, eto na. Yes, ito yung favorite Eto, natin. eto na. Marami po ang nag-send, no? Ang dami. Hindi natin alam kung paano pagkakasyahin yung mga entries kasi hindi naman mahaba. Pero, let's welcome ang ating Wet Confession! Yan, ang ating wild, exciting, and Exciting and true confessions. Ba, dito lang po yan sa up, top, down, low, di ba? Ito, maganda itong mga natin. Okay. No? Pinili nating confessions ngayong gabi. Handpick. Okay, first one, basa, nasusulat. Pop, 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 pop. Yon. Alright, so our first wet confession. In the middle of plok-plok, kami, tapos, kinatukan kami ng little sister niya. Tanda ko pa noon, sumisigaw siya ng, Kuya, kuya, let me in! Nang paulit-ulit. Eh di no choice, kundi tumigil kami. So, sabi niya, taklob ka muna ng kumot. Okay. And so I did. So imagine yung position ko na parang nasa crime scene na may chalk outline kung saan natagpuan yung bangkay. Hindi ka ganun. And then, nakataklob ng white blanket. Okay. Lol. Pagbukas, narinig ko, sabi nung little sister, where is ate? Tapos sabi naman nung boyfriend niya that time, she's there sleeping. Sabi niya, ang naisip niya daw talaga noon is parang yung bata, wag kang sasampa sa kama kasi mauhuli sila. Okay. Anyway, hindi ko na matandaan yung naging takbo ng usapan nila. Basta parang inaya siya ng lil sis niya to go out and bond with her. Ganon. So eto, si kuya naman, inassure na muna siya. So nung lumayo na si lil sis, back to Jemjang ulit sila. Okay. O ba? PS, good dick siya. Okay, wow. Okay, gets naman. PSS, PSS. amoy corned beef hininga niya. Baka kumain sila ng corned beef ng little sis niya. Yun ba yun? Grabe, hindi. Corned beef daw ng kuya. Yung breath ng kuya. Breath ng kuya. Okay. 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 Ano Medyo reaction speechless natin po doon? kami dun, ha? Pero, I can say na I may or may not relate on that topic. You may or you may not. Yes, I may or may not relate on that topic. Oh, Na, next time, wag sa bahay gawin. Ganon. Hindi. Okay. Siguro, dahil nga I may or may not relate on that topic, siguro, you should assure muna before doing the deed na it's safe, na parang hindi ganun ka-risky. Kasi, nandun yung fun, yung thrill, pero pangalan mo kasi yung nakataya. O, tsaka, di ba, kawawa naman yung bata. Oo. Maaga siyang matuturo, may trauma. Yes, diba? and think of your surroundings, kung ano yung iisipin nila sa'yo. Papayag ka ba na ma-view ka as someone na ganun? Na i-label ka as someone na ganun lang? Na... Wala naman judgment siguro. Valid pa rin naman yung gusto nyong mag-sex, di ba? Siyempre, mag-jowa kayo. Pero, ayun, lugar siguro. Yes, sex should be fun. Pero hindi yung ganun ka-thrill, di ba? Parang kasi, kawawa yung bata. Okay. Yes. Now, next nating confession. Alright. Ang pangalawang confession po natin ngayon, ang second wet confession, may friend ako na guy na umamin sa akin na meron siyang feelings for me. Hindi ko masabi sa kanya na 3 years ko na gusto yung kapatid niya. Yun lang. Parang masakit-sakit yun. Oh, diba? iba pala yung tina-target. Oo. Pero, sa tingin mo, if you're in that kind of situation, sasabihin mo ba? Kung ako, oo. May pag-asshole tayo eh. Hindi, sa bagay... Ayoko siya umasa. Oo. Ayun din. Hindi, sabihin ko na sa kanya, hindi kita gusto. Hindi ko na sabihin na gusto ko yung ate mo. Oo. Hindi ko na sabihin yun. May iba lang ako gusto. Okay. So, hindi direct to the point, pero tatapatin mo siya. Okay. Gets naman. Para ka na magpaasa, di ba? Ikaw, papasa mo ba yun? Hindi na rin. Di ba? Wag mo na siguro sabihin na ang gusto ko yung ate mo, gusto ko yung kuya mo, hindi ikaw. Para hindi na siya mas masaktan. Sabihin na, hindi kita gusto. Tama Okay. na, ganon. Alright, let's see our Third, next, our third wet confession, sorry.
Nagbigay ako sa guy na gusto ko ng gift nung Pasko habang hindi ko binigyan Yan. yung ibang friends namin sa school. Naintindihan kaya niya na gusto ko siya. Okay. Share ko lang kasi, okay, get ko siya, pero get ko rin yung guy. Kung hindi niya maintindihan na siya yung gusto ko. Kasi, meron akong phase nung college na medyo slow tayo. Medyo may pagkamanhid tayo, no? Alam mo yun, may gusto na para sa'yo yung babae, hindi mo papansin. Kasi, well, gets ko rin naman yung sinabi niya, pero it's much more better to, You just say it. to just say it. Ano ba? I mean, does it give you added thrill, excitement, kapag yung patago ka nagkakagusto sa isang tao? Ang hirap din nun, no? Parang you're You're hiding your true feelings, ganun? Hindi, parang you're just burdening yourself with something na, ayun nga, you're keeping your hopes high, ganito, ganyan, pero you're not actually doing something about it. Parang umaasa ka lang. Yes. Kailangan mo Oo. talaga siyang ma-communicate properly. Mahirap yun, yung umaasa ka lang na parang, alam mo yun, gusto mong kumain pero ayaw mo magluto. Siguro ang mapapayo natin dito is find the courage. To tell that guy na gusto mo siya. Yes. Diba? And our last wet confession. Okay. Yung ex-BF ko addict sa droga at pusher. Okay. Isusumbong ko ba sa police or hindi? O ikaw, ano masasabi mo dyan? Ako, okay, sige, sa police. Kasi pusher eh. Okay, pusher. Hindi lang siya user. Kasi pag pusher, mas marami pa siyang buhay na sinasangkot o na na dinadamay. masisira dahil sa kanya. So ako, police. Police talaga. Pero kung user lang siya at may reasons. She is knee deep, 'di ba? Sa pagiging drug addict, rehab kasi kung kaya pang ihabol. Kung kaya pang Diba? gawa ng paraan At para saka, iligtas. ang tanong ko doon, bakit siya naging dependent? So, siguro as a partner, dapat tinulungan mo rin. humanap ka ng way para makaalis siya doon sa pagiging dependent niya sa drugs or illegal drugs. Ikaw? Alright. Para sa akin, ayun din. Police kung marami ng taong nadadamay. Oo. And alam naman natin yung bad effects ng droga na talagang nakakasira siya ng buhay. And of course, ayun nga, yung sinasabi mo kanina na nasa relationship sila, dapat doon pa lang, parang ginawan mo na siya ng paraan na iligtas. Kasi siguro sabihin na natin may reason din kung bakit. Sabihin na natin financial or mental reasons man yan. Pero you should have been there for him them, or her. him or her, to help. Kasi hindi naman pwedeng ilalaglag mo lang basta ganyan, ganito. Kasi nag-break lang kayo because of your hate towards them, 'di ba? So kailangan pa rin nandun yung compassion mo, yung empathy, sympathy mo to help others. Actually, kasi may nagsabi din, no, hindi ko na pwede ko siya i-quote. Alright. Do na yung mga drug addicts daw, they're not criminals. Okay. They have illnesses. Yes, they have mental health issues. Alright. It's not really being a criminal. It's more likely you're sick. You're sick about something. Kasi it's addiction eh. Okay. Diba ka, di ba? Kasi ayun nagiging parang ang sama ng tingin natin sa mga users. Drug addicts, salot lang sila sa lipunan. Meron pong kanya-kanyang story behind it. Ang sa akin lang, kasi lalo na kung alam na partner mo siya, paano pa nagkahuli at damay ka? Actually. Diba yung parang nangyari kay Karen, yung pumasok ng PBB dati? Karen Davila? Karen? Sino bang Karen? Karen something, basta yun, na parang nahuli yung boyfriend niya na gumagamit, nadamay siya, nakulong din siya. O sige, now, magbasa mo tayo ng mga comments. Yes. Ang sabi ni Ma'am Christine, I am happy to watch her live for the first time. I watched Banag in our school, Rogationist College. Hello po! From Rogationist, hello po! Yes. From Rogationist. And one of our best shows, di ba? Yes, saka yung crowd. Grabe. Hands down po sa crowd ninyo, ma'am. God bless and keep safe, mga kapatid. Sana mapanood ko kayo lagi. Marvin C. Lopez, good evening po, Sir Ian. Sabi ni
Sir Marvin C. Lopez. Yes, good evening. Good evening po. Sabi naman po ni Kuya Peter, ako nga muntik na ako mag-self-pleasure eh. May sumilip lang sa bintana, always set. Okay. Parang ako Ano ata ko yung yun? sumilip doon. Sabi naman ni Direk Rodel, thank you Ma'am Christine for your love and support. Yes, thank you Ma'am. Yes, thank you so Ingat much po kayo lagi. And sabi naman ni Mami Ray, it's better to be honest talaga. Tama naman, it's better to be honest sa partner, sa family. Kasi nga, kung may problems ka, di ba, yung sabi nila, isasabi sa mga show natin, it's either makatulong ka o matulungan ka nila. Ayun, nakalimutan kong sabihin, before we end, alam mo ng bad grass di ba? Why would you let it grow as bad grass pa din? Bakit hindi mo putulin, hindi mo ayusin, hindi mo diligan, hindi mo alisin yung mga bagay na nakaka-hinder para mag-grow properly yung isang grass, 'di ba? Yung isang or plant. flower plant. Flower o plant. Oo. Or Kasi kung hinayaan mo lang, sabi ni Kuya Jello to 'di ba? Kung hinayaan mo lang siya na ganun, edi magiging ganun lang siya habang buhay. hindi siya mag-grow. Tama. Yes. And of course, before we end our live for today, gusto ko po magpasalamat sa inyo. And kung meron man kayong mga wet confessions, you can just send it through the G forms na naka-indicate po sa page namin. We're going to up it every Monday, I believe, every Monday sa ating page. Ignis Novos at saka First Sun Production. Yes. So guys, maraming salamat po sa panonood, pagsubaybay at pagstay hanggang sa dulo. Ang dami nating comments, ang dami nang nanonood sa atin. Meron pang nagbibigay ng stars. And please keep sending stars every live natin, no? Yes po. Dahil alam namin at gusto namin na masarap ang ulam naman namin ngayon. Tama, kasi masarap ang ulam ninyo. So, Alright. yun, sana po sa mga bumabiyahe kanina, nakauwi na kayo ng bahay at nagpapahinga. At sana po, ayun nga, sabi ni Kuya Caleb, sana kung nakadating na kayo sa bahay ninyo, sana po kumain na kayo at hinihiling po talaga namin na sana masarap ang ulam ninyo. Ayun lamang po, muli ako po ulit si Charles Dion. And I'm Caleb Alvarez, and thank you for watching. And this is Up Top, Down Low. Low. Okay bro, Let's give it. go. Yeah. Mm. Hey, Bye guys! See you Maraming next week. salamat po! Same time.